Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang labanan ni Hansen at Chin Suan para sa championship para sa pinili at natalo niya si Chin Suan, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Naramdaman ni Chin Suan ang pagkahapon ng halos huminto ang kanyang paghinga nang makita ang mga kamay ng ating bida na sumasayaw ng mabangis. Kalahating daan na sa Evolver 3, wala pang pagkakamali ang ating bida. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng napakabilis na minsan ang tanging makikita niya ay ang after image na labis niyang pinahanga. Bagaman hindi pa natatapos ang pagsusulit, natukoy ni Chin Suan na may kakayahan ang ating bida na makapasa sa Evolver 3. Batay sa kanyang nakita, hindi lang siya swerte, kundi patuloy na umuusad. Evolver 3. Ito ang Evolver 3. Biglang natuwa si Chin Suan sa kanyang sarili. Siya ang nakadiscover kay Hansen at pinilit na sumali siya sa kanyang grupo. Ang mga potensyal na ipinakita niya ay nagpapatunay na napakatalino ng kanyang desisyon. Isang unevolved na makakakumpleto ng Evolver 3 sa Hand of God ay malamang na magiging hindi matatalo sa lahat ng unevolved kapag natutunan na niyang gumamit ng Warframe. Ang ganitong kakayahan ay tila nasasayang sa isang sniper o archer. Si Chin Suan ay nahirapan sandali dahil mas magiging mahusay siyang operator ng Warframe sa isang bukas na laban kaysa isang sniper sa dilim. Ngunit nang isipin ang maingat na katangian ni Hansen, agad na binitiwan ni Chin Suan ang ideya dahil hindi siya bagay para sa malapit na laban. Ngunit ang pagtuklas na ito ay nagpasaya pa rin kay Chin Suan dahil si Hansen ang pinakamahusay na kandidato para magpatakbo ng isang Warframe na may maraming long-range shooting weapons. Ding! Isang matinis na tunog ang pumutol sa mga iniisip ni Chin Suan. Ito ang tunog ng paglipat ni Hansen sa Evolver 3. Hindi na siya nagulat dahil nahulaan na niya na hindi ito ang kanyang hangganan. Ngunit mas kumbinsido na siya ngayon sa kahangahangang potensyal ni Hansen at mas determinado na tungkol sa isang bagay. Ang taong ito ay akin, masiglang naisip ni Chin Suan habang muling naglalaro si Hansen ng Evolver 3. Sa wakas ay dumating na ang paligsahan ng lahat ng mga kampyon. Kailangan kong mapasama sa top 10. Maraming impormasyon na ang nabasa ni Hansen mula sa mga nakaraang taon at naramdaman niyang may magandang pagkakataon siya. Hindi ito nangangahulugang siya ay walang kapantay. Ngayong taon, maraming makapangyarihang pinili ang pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos na nangangahulugang mas kaunti ang kanyang kompetisyon. Pinag-aralan ni Hansen ang kanyang potensyal na mga kakompetensya ng matagal at natagpuan na ang kanyang pinakamalaking mga kalaban ay malamang na sina Tang Shenleo at Lin Feng. Si Tang Shenleo ay naging chosen ng ilang beses. Siya ang panglima noong nakaraang taon at 3 sa 4 na mas mataas ang ranggo sa kanya ay pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ngayong taon. Ang tanging hindi pumunta ay si Lin Feng, na katulad ng pangalan ng kaibigan ni Hansen na si Lin Beifeng. Si Lin Feng ang pangalawang pwesto noong nakaraang taon. Walang duda na ngayong taon ang dalawang lalaking ito ang dapat talunin. Tiningnan niya ang mga paglalarawan mula sa maraming tao na nanood ng paligsahan noong nakaraang taon at natagpuan na ang dalawa ay talagang malakas. Mahuhusay na kasanayan sa pakikipaglaban, maraming advanced beast souls pati na rin ang sacred blood beast souls na ipinagkaloob sa kanila noong nakaraang taon, at ang kanilang paglago ngayong taon, lahat ng ito ay nangangahulugang hindi sila dapat maliitin. Nakilala na ni Hansen si Tang Shenleo dati. Bagaman natalo niya si Tang Shenleo sa laro, ito ay dahil lamang sa kanyang mga reflexes at prehuwisyo. Sa isang tunay na labanan, kailangan niya ng higit pa para manalo at ang mga kaluluwa ng hayop ni Tang Shenleo lamang ay sapat na upang magdulot ng problema. Bakit hindi pumunta ang dalawang ito sa ikalawang santuwaryo ng Diyos? Lalo pang nag-alala si Hansen matapos niyang basahin ang paglalarawan. Kahit gaano pa sila kagaling makipaglaban, ang mga kaluluwa ng halimaw na mayroon sila ay sapat na nakakatakot. Sana hindi ko sila makasalubong ng maaga, o baka masaktan ako kahit manalo ako, na magiging disadvantage sa mga susunod na laban, naisip ni Hansen. Makakakuha siya ng Sacred Blood Beast Soul basta't nasa top 10 siya, at ang Beast Soul ay ibinibigay ng random. Kaya't hindi inisip ni Hansen ang unang pwesto, kundi magiging masaya na siya basta isa siya sa mga napili. Nang si Hansen ay nag-iisip ng iba't ibang posibilidad, narinig niya ang kanyang comlink at nakita ang isang kakaibang numero dito. Hansen ay nagkunot ng noo. Hindi siya sigurado kung sino ito at sumagot siya sa tawag ng may pag-aalinlangan. Lampas sa inaasahan ni Hansen, lumabas sa holographic na imahe si Tang Shenleo. Surprise! Tumawa si Tang Shenleo. Talaga nga, anong balita? Tanong ni Hansen. Kailangan ko ng pabor mula sa'yo, sabi ni Tang Shenleo. Sabihin mo na, wala akong halaga at baka hindi kita matulungan, sabi ni Hansen na may ngiti. Sigurado akong kaya mo.
Ikaw talaga ang kailangan. Pero huwag mag-alala, ikaw ang magtatakda ng presyo, sabi ni Tang Shenleo. Ano bang pabor? Napangisi si Hansen. Pag-usapan natin ito ng personal. Nasa bahay ka na ba? Sasanduhan kita, sabi ni Tang Shenleo nang nagmamadali. Hindi na kailangan. Sabihin mo lang ang lugar at pupuntahan kita. Naramdaman ni Hansen na kakaiba. Bukas ang araw ng pagsisimula ng paligsahan. Bakit pa nga ba naghahanap si Tang Shenleo kay Hansen imbes na maghanda para sa sarili niya? May kinalaman ba ito sa paligsahan? Hinala ni Hansen at naramdaman niyang kailangan niyang alamin kung ano ang balak ni Tang Shenleo. Nang dumating si Hansen sa lugar na sinabi ni Tang Shenleo, nakita niyang naroon din si Fang Jingqi. Dinala ni Tang Shenleo si Hansen sa sala. Pagpasok sa sala, nakita ni Hansen na may nakaupo sa sofa na isang binata na napakatahimik at hindi nagsalita nang makita siyang pumasok. Tang Shenleo, anong kailangan mo sa akin? Diretsong tanong ni Hansen. Kapatid, tingnan mo muna ito. Sa halip na sagutin ang tanong ni Hansen, nagbukas si Tang Shenleo ng isang video. Ang eksena ay kinunan sa isang martial ring. Isang lalaking naka-combat suit ang napalibutan ng grupo ng mga taong nakamaskara. Sa sandaling makita ni Hansen ang lalaki, siya'y nalamig, kahit na ito'y sa pamamagitan lamang ng holographic na imahe. Pagkatapos ay nagsimula ang video. Sa ilalim ng paglusob, nagsimula ang lalaki ng isang kahangahangang palabas ng pagpatay. Ito ay isang pagpatay. Sa loob ng 1 minuto at 23 segundo, ang lalaking nakasuot ng combat suit ay hawak lamang ang isang kutsilyo. Nakapatay siya ng kabuoang 34 na tao, bawat isa sa isang saksak. Walang nakaligtas, at walang nakabangon muli matapos matamaan ng kanyang palo. Ang lalaki ay parang kamatayan mismo, nag-aani ng mga buhay ng walang pakialam. Ang taong ito ay kamukha mo, pagkatapos ipalabas ang video, tumingin si Tang Shenleo kay Hansen at sinabi. Hindi ako yan, tahimik na sinabi ni Hansen. Siyempre, hindi ikaw yan, pero pareho kayo ng estilo sa laban. Bago ka umatake, walang babala o senyales. Pero ang atake mismo ay mabilis at mabangis, na may perpektong timing. Pareho kayong mga assassin, conclusion ni Tang Shenleo. Bagaman hindi nakipaglaban si Tang Shenleo kay Hansen, siya ay isang mahusay na mandirigma at nakatuklas ng maraming bagay nang naglalaro sila ng larong inuman kasama si Hansen. Hansen nagkunot ang noo. Ang taong ito ay tinatawag na Yi Dongmo, apo ni Senador Yi na isang demigod. Sa taong ito siya ang kampyon ng Star Shelter. Sa madaling salita, isa siya sa mga kakompetensya ko, ipinaliwanag ni Tang Shenleo. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? I-disable siya para hindi siya makasali sa paligsahan. Pasensya na, pero wala akong ganong kakayahan. Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay. Siyempre hindi, siya ang apo ni Senador Yi. Kahit kami, hindi kami madaling makalapit sa kanya, lalo na ikaw. Hindi namin siya kayang patayin. Sa Alliance, saan man siya magpunta, lagi siyang mahigpit na binabantayan, sabi ni Tang Shenleo. Iniimbitahan ka namin dito dahil gusto naming gayahin mo ang mga taktika ni Yi Dongmo at makipag-sparring sa amin. Sa totoo lang, wala akong kumpiyansa na mapigilan ang kanyang mga kakaibang atake at makakatulong ka sa amin na masanay sa kanyang estilo. Ano ang makukuha ko rito? Hindi tumanggi si Hansen. Nag-isip si Tang Shenleo ay kumilos ang kanyang mga labi ngunit hindi nagsalita. Sa katunayan, hinihiling nila kay Hansen na turuan sila kung paano talunin ang kanyang sarili, kaya napakahirap pangalanan ang presyo. Kung si Hansen ay isang mahalagang tao, hindi na sana nila ito tinanong dahil maaari itong mapagkamalang nakakapinsala. Susubukan naming gawin ang lahat upang matugunan ang anumang mungkahi mo, sabi ni Fang Jingqi. Isang S-class na lisensya ng Saint Hall, huminto si Hansen at sinabi. Deal. Tumugon si Tang Shenleo nang napakabilis na naisip ni Hansen na baka masyado siyang nagtanong ng kaunti, marahil ay dapat niyang sinabi na 2 S-class na lisensya. Ngunit palaging optimista si Hansen. Isang S-class na lisensya ay isang magandang presyo na at ang hinihiling nila sa kanya na gawin ay makakatulong din sa kanya dahil si Yi Dongmo ay maaaring maging kanyang kalaban din. Kailangan kong sabihin ito bago tayo magsimula. Mas mababa ang aking kakayahan kumpara kay Yi Dongmo. Kahit na makapagtanggol ka sa aking mga atake, baka masaksak ka pa rin niya, sabi ni Hansen. Alam ko, narito ang ilang mga video niya habang lumalaban. Panoorin mong mabuti at saka tayo magsisimula. Wala na tayong masyadong oras at umaasa na sana hindi siya ang unang kalaban natin para mas marami tayong oras na mag-practice. Umupo si Tang Shenleo sa sopa at sumali kay Lin Feng, iniwan si Hansen na mag-isa sa panunood ng mga video. Pinanood ni Hansen ang isa-isa sa mga video.
Walang opisyal na kinuhang mga video. Naramdaman ni Hansen na sulit ang biyahe na ito dahil kung makakaharap niya si Dangmo nang hindi alam ang kanyang estilo, baka mapatay siya sa laban. Minsan, inuulit-ulit ni Hansen ang ilang detalye ng maraming beses. Maraming itinuro sa kanya si Dangmo sa pamamagitan ng mga video na ito na mas mahalaga kay Hansenador kaysa sa isang S-class na lisensya. Sa loob lamang ng wala pang 4 na oras, parang nakaranas si Hansen ng isang revolusyonaryong pagbabago. Si Tang Shenliu ay nagiging hindi mapagpasensya at gustong putulin si Hansen, ngunit pinigilan siya ni Lin Feng, ang tahimik na tao. Nang matapos na si Hansen sa mga video, gabi na. Simulan na natin, sabi ni Hansen habang tumatayo. Well, tingnan natin kung gaano mo kahusay na ma-imitate si Dangmo. Dinala ni Tang Shenliu si Hansen sa isang combat room sa villa. Kinuha ni Hansen ang isang patalim na kapareho ng hugis ng patalim ni Dangmo. Hindi ito matalim at ang talim nito ay maaaring bawiin upang walang masaktan. Ang paraan ng laban ni Yi Dangmo at Hansen ay kinakailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya sa bawat hampas. Kung totoong armas ang ginamit, natatakot si Tang Shenliu na siya ay masaktan ni Hansen. Simulan na natin. Mahigpit na pinanood ni Tang Shenliu si Hansen at hindi siya umatras. Gusto nilang mag-practice kung paano hadlangan ang mga atake ni Yi Dangmo matapos siyang lapitan. Lumapit si Hansen kay Tang Shenliu hawak ang isang kutsilyo na baligtad, isang paraan na natutunan niya mula kay Yi Dangmo. Dalawang talampakan ng layo kay Tang Shenliu biglang inihagis ni Hansen ang kutsilyo at tinaga ito mula sa hindi inaasahang anggulo. Nagulat si Fang Jingqi, at ang mga mata ng tahimik na lalaki ay kumikislap. Si Tang Shenliu ay nababalot ng malamig na pawis at huli na nang subukan niyang hadlangan ang atake gamit ang kanyang malapad na espada. Bigla siyang lumiko sa gilid pero nasugatan rin sa pisngi. #T. Hindi gaanong naiiba ang tama mo sa kanya, sigaw ni Tang Shenliu, nakatitig kay Hansen. Tumingin si Fang Jingqi kay Hansen nang may kakaibang tingin at ang mga mata ng tahimik na lalaki ay napadako rin sa mga kamay ni Hansen. Si Hansen ay nagulat din sa kanyang sarili. Sobrang abala siya sa pag-eensayo ng Jade Esken nitong mga araw na ito. At ang pagsasanay sa Hand of God ay nakapagpabilis din sa kanya. Bukod dito, nakita niya lang ang paraan ng pakikipaglaban ni Dangmo ay nagkaroon ng ilang bagong pananaw. Ngayon, ang kanyang suntok ay napakalakas na hindi niya ito mapaniwalaan. Haha, mahal ako ng Diyos. Sa pakikipag-sparring mo sa akin, hindi magiging malaking bagay si Dangmo. Tumawa ng malakas si Tang Shenliu. Sa buong gabi, walang natulog, ngunit ang tanging nagpa-practice kasama si Hansen ay si Tang Shenliu. Hindi nagparehistro si Fang Jingqi sa paligsahan at ang tahimik na lalaki ay nanunood lamang at hindi nagbabalak na sumali sa kanila. Matapos mag-practice ng isang gabi, hindi maiiwasan ni Tang Shenliu ang kutsilyo ni Hansen hanggat nasa isang talampakan siya mula kay Hansen. Hindi nakabuo si Tang Shenliu ng paraan para ipagtanggol ang sarili, habang si Hansen ay lalong gumagaling. #T. Sumuko na ako. Wala nang paraan para ipagtanggol ang sarili ko sa mga atake mo. Siguro talo na ako, malungkot na sinabi ni Tang Shenliu, nang makita niyang malapit na silang pumunta sa God's Sanctuary para sa laban at wala nang saysay na ipagpatuloy pa. Ngayon kaya mo nang harapin si Dangmo, biglang sinabi ni Lin Feng na tahimik na nanunood. Lin Feng, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Tang Shenliu, umupo ng tuwid at tumitig kay Lin Feng. Si Dangmo ay hindi kasing galing niya. Hindi mo kayang ipagtanggol ang kanyang mga atake, pero kay Dangmo magagawa mong maiwasan ang mga saksak sa mga kritikal na bahagi. Kung hindi masyadong malas at makatagpo mo si Dangmo sa loob ng ilang araw imbes na ngayon, magagawa mong hadlangan ang mga atake ni Dangmo sa napakaliit na halaga. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Lin Feng, lahat sila ay tumingin kay Hansen, nagulat. Kilalang kilala nila si Lin Feng at nagulat sila na ganito kataas ang sinasabi niya tungkol kay Hansen sa pamamagitan ng pagsasabing hindi kasing galing ni Dangmo. Ang background ni Hansen ay mas mababa kumpara kay Dangmo at marahil ay mas matanda pa si Dangmo, ngunit sinabi ni Lin Feng na hindi kasing galing ni Hansen si Dangmo. Kung ang pahayag ay galing sa ibang tao, tiyak na sila'y magbubulungan, ngunit kilala nila si Lin Feng at hindi siya kailanman nagkakamali. Noong nakaraang taon, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nakakuha ng unang pwesto ay dahil hindi niya nabasag ang bottleneck sa kanyang Hyper Geno Art at pumasok siya sa God's Sanctuary 2 taon na mas huli kaysa sa kanyang kalaban. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan. Sinasabi ko lang na mas maganda ang estilo niya kaysa kay Dangmo, pero syempre mas mababa pa rin ang kanyang fitness kumpara kay Dangmo. Ngumiti si Lin Feng at iniabot ang kamay kay Hansen. Ako si Lin Feng.
Natutuwa akong makilala ka. Isa kang kawili-wiling tao. Hansen. Isang karangalan, sabi ni Hansen habang nilalshake ang kamay nito, ngumiti at nagsalita. Well, gabi na. Maligo tayo at mag-teleport. Pinutol ni Tang Shenleo ang titigan ng mga mata ni na Hansen at Lin Feng. Lumiko siya upang tanungin si Hansen, mayroon ditong teleport device. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi ako nagparehistro kaya hindi ako pupunta, tumanggi si Hansen at umalis. Habang pinapanood ni Tang Shenleo si Hansen na umaalis sa villa, tinanong niya si Lin Feng, talaga bang napakagaling niya? Mas magaling siya kaysa sa iniisip mo. Kung pareho sila ng background ni Dong mo mas 100 beses pa siyang kahanga-hanga kaysa sa huli. Nauunawaan niya ang esensya ng pagpatay, habang si Dong mo ay may ilang kasanayan lamang. Ang kanyang paglago ay nalimitahan ng kanyang background pero magiging kilala siya sa loob ng ilang taon, komento ni Lin Feng. Napakataas ng papuri mula kay Lin. Siguradong may kakaiba siyang katangian, sabi ni Fang Jingqi. Sa loob ng ilang taon, mahihigitan ka ba niya? Nagtanong si Tang Shenleo. Sa First God Sanctuary, ako ay hindi matatalo, sabi ni Lin Feng nang walang pakialam, na nagpapakita ng kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, marami nang nakuha si Hansen. Hindi lamang siya nakakuha ng S-Class na lisensya mula kay Tang Shenleo, pinahusay din niya ang kanyang mga kalamangan sa mga palihim na pag-atake. Tulad ng itinuro ni Lin Feng, ang kanyang mga atake ay mas nakakatakot kaysa kay Yi Dongmo. Pero kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga palo, kailangan muna niyang lumapit sa kanyang kalaban, na hindi madaling gawin. Sa pagsasanay, nagsimula siya mula sa kalapitan ni Tang Shenleo, na hindi kailanman papayagang makalapit siya ng ganoon sa isang tunay na laban. Pagkatapos ng lahat, mas mainam na gamitin ang sining ng pagpatay sa dilim. Nagpractice si Dongmo sa isang uri ng galaw ng paa na nagpapahintulot sa kanya na madaling lapitan ang iba kahit mula sa harapan, ngunit hindi ito natutunan ni Hansen kaya mahirap para sa kanya na makalapit. Ang galaw ng paa na iyon ay isang hyper-geno art din at kinabibilangan ng mga espesyal na teknik. Hindi kailanman magaling si Hansen sa footwork at hindi niya ma-imitate mula sa panunood ng mga video. Kahit na sinubukan niya, hindi niya makuha ang diwa nito. Sa makatuwid, mahalaga na matutunan niya ang kanyang sariling galaw ng paa. Siguro dapat kong isaalang-alang ang paggamit nito sa aking footwork. Pinigan ni Hansen ang S-Class na lisensya sa kanyang bulsa. Pumunta si Hansen sa istasyon ng teleport, pumasok sa santuwaryo ng Diyos, nagbihis bilang dollar at pumasok sa Marshall Ring. Sa gitna ng Marshall Ring ay itinayo ang isang higanting banal na steel na 100 beses na mas maganda kaysa sa Marshall Steel. Sa ilalim ng pagbabantay ng mga tao mula sa Steel Armor Shelter, pumasok si Hansen sa banal na steel at na-teleport sa isang malaking Marshall Ring chosen Marshall Ring. Sa lahat ng mga kanlungan ng santuwaryo ng Diyos, mayroong katulad na sagradong steel kung saan na ipapakita ang imahe ng piniling pabilog na pandigma. Sa sandaling ito, ang mga kampyon mula sa lahat ng mga kanlungan ay pumapasok sa chosen Marshall Ring mula sa banal na steel. Nalaman ni Hansen kung gaano kalaki ang populasyon ng Alliance at kung gaano kalaki ang First God Sanctuary nang pumasok siya sa Chosen Marshall Ring. Bawat kanlungan ay may halos 100,000 tao tulad ng Steel Armor Shelter. At lahat ng tao sa Chosen Marshall Ring ngayon ay kampyon ng kanilang sariling kanlungan. Ang mga bleachers ay halos puno ng hindi bababa sa 100,000 na mga kampyon, na nangangahulugang may hindi bababa sa 100,000 na mga kanlungan sa unang santuwaryo ng Diyos. Ito ay talagang nakakabaliw na bilang. Kabilang sa mga kampyon ng lahat ng kanlungan, si Dollar ang pinakasikat, bukod pa sa Chosen mula noong nakaraang taon. Ang video ni Dollar na nakikipaglaban sa Golden Horn Shire ay naging sobrang viral na lahat ng mainstream media ay tinampok ito, kaya't si Dollar ay naging kilalang pangalan sa Alliance. Maraming tao ang mapanlikhang tumitingin kay Hansen, habang nagtataka kung ano talaga ang kalagayan ni Dollar. Ngunit ito ay higit na dahil sa kuryosidad. Lahat sila ay napanood ang video na may starring na si Hansen. Bagaman kahanga-hanga ang kwento, hindi naman talaga nagpakita ng maraming lakas si Dollar noong panahong iyon. Maganda ang kanyang mga Sacred Blood Beast Souls pero siya mismo, hindi gaano. Noong panahong iyon, si Hansen ay napakalayo sa likuran ng mga kampyon ng lahat ng kanlungan. Nang isara ang daan patungo sa Chosen Marshall Ring, lumabas na sa banal na steel ang listahan ng laban. Ang mga pangalan sa listahan ay ang mga iniwan ng mga kampyon sa mga Marshall Steles. Mabilis na hinanap ni Hansen ang dollar sa listahan at agad niya itong natagpuan. Ang salita ay tumayo sa kanya sa isang dahilan at ang iba ay natagpuan din ang kanilang mga pangalan.
Sa paligsahang ito sa pagitan ng mga kampyon, isang one-on-one na modelo ang ginamit at ang mananalo sa dalawa ay papasok sa susunod na round, kaya ang listahan ay parang isang pyramid. Nakapagpahinga si Hansen nang makita niyang ang parehong sina Tang Shenleo at Lin Feng ay inilagay ng malayo sa kanya at walang pagkakataon na magkikita sila bago ang top 10. Muling sinuri ni Hansen ang listahan at may isa pang pangalan na tumama sa kanyang mata. Yi Dongmo, ginamit niya ang tunay niyang pangalan. Nakita ni Hansen ang pangalang Yi Dongmo at sinundan ang kanyang landas. Bigla siyang nagulat. Kung pareho silang mananalo, makikipaglaban sila para sa pagkakataong maging pinili. Kaya upang makuha ni Hansen ang Sacred Blood Beast Soul, kailangan niyang talunin si Yi Dongmo. Natakot si Tang Shenleo kay Yi Dongmo, habang ako ang nakatagpo sa kanya. Yi Dongmo, malas ka. Kung hindi pa dumating si Tang Shenleo sa akin, baka matalo ako. Pero ngayon iba na. Baka ako ang napili, iniisip ni Hansen ng masaya. Marahil ang iba ay matatakot kay Yi Dongmo, ngunit kumpiyansa siya na kaya niyang talunin si Yi Dongmo matapos mapanood ang mga video. Ang Chosen Martial Ring ay nahahati sa 1,000 yugto na nakapatong-patong sa isa't isa. Bawat oras, 1,000 pares ang maaaring maglaban ng sabay-sabay. Si Hansen ay nasa huling laban kaya't unang pinanood niya ang ibang mga laban, lalo na ang kay Yi Dongmo. Kailangan niyang malaman kung gaano nakalaki ang pagbuti ni Yi Dongmo kumpara sa kanyang pagganap sa mga video. Ang laban ni Yi Dongmo sa round na ito ay medyo huli rin. Nanonood si Hansen ng ilang laban at nagulat siya dahil walang dapat maliitin sa paligsahang ito. Napanood din niya ang unang laban ni Tang Shenleo. Walang laban ang kanyang kalaban sa kanyang matinding kasanayan sa malaking espada. Pagkatapos magbago ng anyo si Tang Shenleo, halos hindi na lumaban ang kanyang kalaban. Ang mga teknik at lakas ni Tang Shenleo ay parehong kahanga-hanga sa laban. Si Lin Feng na mas pinagtutuunan pa ng pansin ni Hansen ay nanalo rin sa kanyang laban, ngunit hindi talaga naintindihan ni Hansen kung paano siya nanalo. Ang kanyang kalaban ay isang walang pangalan, pero si Lin Feng ay nanalo lamang sa napakaliit na agwat. Maaaring isipin ni Hansen na sa mga ulat kinabukasan, ilalarawan ang kalaban ni Lin Feng bilang nagkaroon ng isang marangal na pagkatalo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mas nakaramdam ng banta si Hansen kay Lin Feng kaysa kay Tang. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ni Yi Dongmo. Hindi siya kilala sa mga oras na iyon. Bagaman apo siya ni Senador Yi, kaunti lamang ang nakakaalam na siya ay sumasali sa patimpalak. Sa wakas, ito ang kanyang unang paligsahan. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isang sikat na tao na pumangalawa noong nakaraang pagkakataon, na may palayaw na Dragon Swordsman. Napakagwapo ni Dragon Swordsman at mahusay sa paggamit ng espada. Sa dami ng mga babaeng tagahanga sa alyansa, siya ay labis na sikat sa lahat ng mga napili. Ang laban ng Dragon Swordsman ay likas na mataas ang profile. Maraming tao ang naniniwala na may pagkakataon siyang makapasok sa top 3 ngayong taon at lahat ng mga babae ay sumusuporta sa kanya. Kaunti ang nagbigay pansin kay Yi Dongmo, ang kanyang kalaban. Ngunit 10 segundo mula nang magsimula ang laban, lahat ay nagulat. Bago pa makalabas ng espada si Dragon Swordsman, nakuha na ni Yi Dongmo ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya. Habang pinapanood ang Dragon Swordsman na bumabagsak, tahimik ang mga manunood. Ang kanyang mga babaeng tagahanga ay punong-puno ng luha at may mga kamay sa kanilang mga bibig, hindi matanggap ang kanilang nakita. Isa sa mga napili noong nakaraang taon, ang Dragon Swordsman ay napatay sa kanyang unang laban. Siguradong magiging headline iyon kinabukasan. Ito na ang lahat ng kailangan para makilala si Yi Dongmo sa buong alyansa. Si Hansen ay kalmado. Bagaman may ilang pag-unlad na nagawa si Yi Dongmo, hindi pa rin nauunawaan ng batang mayamang ito ang diwa ng pagpatay. Turno na ni Hansen. Ang kalaban niya ay isang lalaking tinatawag na Laban. Sa sandaling umakyat si Hansen sa entablado, tinawag ni Laban ang isang Beast Soul Bow at 3 Beast Soul Arrows at pinaputukan siya ng 3 palaso. Ang 3 palaso ay halos sabay-sabay na lumipad patungo kay Hansen. Nagulat si Hansen. Si Laban ay kasing galing sa pagpapana gaya niya, at mayroon pang mas magagandang teknik kaysa sa kanya. Batay sa hitsura ng kanyang pana, malamang ito ay isang sagradong buhay na kaluluwa ng hayop at 2 sa 3 palaso ay madilim na berde, kaya malamang na nakakalason ang mga ito tulad ng kanyang mutant na itim na palaso. Ang 3 palaso ay gawa sa asul na kristal at parang kayang punitin ang hangin kapag nasa ere, na nagmumungkahi na ito ay maaaring isang Sacred Blood Beast Soul Arrow. Talagang walang mahihina dito. Mabilis na iniiwasan ni Hansen ang pinakamalakas na asul na kristal na palaso at tinawag ang kanyang mutant na Softflesh Spear upang hadlangan ang iba pang 2 palaso.
Nararamdaman ni Hansen ang isang malakas na pagsabog ng magbanggaan ng mga palaso at ang kanyang sibat. Halos mahulog ang sibat mula sa kanyang kamay. Mahusay na mamana at maganda ang mga armas, naisip ni Hansen sa paghanga. Pinigan niya ang sibat at lumapit kay Laban. Si Laban ay hindi lamang mabilis, kundi kaya ring makapagpana habang tumatakbo. Ang mga palaso ay hindi naapektuhan ng kanyang paggalaw. Hindi nagtagumpay si Hansen na matrap si Laban gamit ang kanyang sibat, kaya't kinailangan niyang habulin si Laban habang iniiwasan ang kanyang mga palaso. Si Hansen ay labis na nirerespeto ang kalabang ito na may mas mahusay na galaw ng paa kaysa sa kanya at kayang magpana sa lahat ng posisyon habang kumikilos ng may malaking lakas at katumpakan. Si Hansen ay nagtrabaho rin ng mabuti sa pagmamana ng palaso ngunit kaya lamang niya makapagpalaso kapag nakatayo. Ang kanyang katumpakan ay labis na babagsak kung susubukan niyang gumalaw. Si Laban ay talagang mas malakas sa kanya sa pagbaril ng palaso, kaya't hindi nagmamadali si Hansen na tapusin ang laban. Sa halip, sinimulan niyang obserbahan ang kanyang kalaban at matuto mula rito. Sa First God Sanctuary, medyo nadismaya ang mga tao kay Dollar, maliban sa kanyang mga hardcore fans. Dahil ang laban sa isang hindi kilalang tao ay nagdulot sa kanya ng napakaraming pagsisikap, tila wala sa Dollar ang kinakailangan upang maging chosen. Nang ang laban ay umabot na ng mahigit isang oras, nagbago si Hansen sa anyong madugong mamamatay tao, lumapit kay Laban at tinalo siya sa malapitang laban, na hindi magaling si Laban. Nang lumabas sina Yi Dongmo at Hansen, nag-umpisa ang kaguluhan sa First God Sanctuary. Ang mga sigaw para kay Yi Dongmo ay umabot sa sukdulan kumpara sa kay Dollar. Sa entablado, malamig na tiningnan ni Yi Dongmo si Hansen at sinabi sa isang patag na boses, "Sige, dahil naglakas loob kang pumunta, maghanda ka ng mamatay." Iginuhit ang patalim mula sa kanyang biwang, may nakamamatay na tingin si Yi Dongmo sa kanyang mukha. Akala mo ba ito ay isang pelikulang kung fu? Hansen ay nagmakto sa loob-loob. Hindi siya naniniwala na may taong talagang magsasabi ng ganitong dramatikong mga salita sa totoong buhay. Hindi sumagot si Hansen, kundi nagbago ng anyo patungo sa madugong mamamatay tao, hinawakan ang hawakan ng Sherry Kitana at tumakbo patungo kay Yi Dongmo. Ang dagwang mamamatay tao ay may napakabilis na bilis, at kasing bilis ng isang fighter aircraft sa buong bilis nito. Agad na nasa harap ni Yi Dongmo si Dollar. Nagtataka ang mga manunood kung nawala na sa katinoan si Dollar nang lapitan si Yi, na pinakamagaling sa malapitan na laban. Halos walang makakaiwas sa kanyang nakamamatay na suntok pagkatapos siyang lapitan. Wow! Siraulo si Dollar. Hindi lang siya lumapit kay Yi Dongmo, kundi gumagamit pa ng katana. Mas mabuti pang gumamit ka ng sibat para makapanatili ka sa distansya. Isang pagkakamali ni Dollar. Dapat ay may dala siyang pana at palaso. Kahit hindi siya marunong magpana, mas mabuti nang mag-shoot mula sa itaas kaysa lumapit kay Yi Dongmo. Ang mga tagahanga ni Yi Dongmo ay labis na nagalak. Ang tanga na ito ay kusang loob na pumasok sa kondanggen ni Yi Dongmo. Mahirap na hindi siya talunin. Si Yi Dongmo ay ngumisi at nagbago ng anyo sa isang mutant na unggoy na higit sa 6 na talampakan ang taas at may makapal na buntot na labis na nagpahusay sa kanyang lakas at bilis. Si Yi Dongmo ay may isang sagradong dugo na kaluluwa ng halimaw na nagbabago ng anyo, ngunit hindi ito katulad ng anyo ng katawan ng tao. Kung hindi niya magagamit ang kanyang mga kasanayan at sagradong dugo na pang-itsa, ang sagradong dugo na anyong hayop na kaluluwa ay magdudulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Kaunti lamang ang mga nilalang na may anyong malapit sa tao, at mas kakaunti pa ang mukhang tao. Maliban sa banal na dugong kaluluwa ng halimaw na may anyong babae na ipinagkaloob sa pinili, halos wala ng ibang banal na dugong kaluluwa ng halimaw na may anyong tao. Ang Bloody Slayer ni Hansen ay isang mahalagang sacred blood shape-shifting beast soul dahil mayroon itong pares ng mga kamay ng tao na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng iba't ibang uri ng mga teknik. Pinanood ni Yi Dongmo si Hansen na tumatakbo patungo sa kanya at mas hinigpitin ang kanyang pangigting. Hawak niya ang sagradong dugo na kutsilyo ng pabaligtad at inatake ang katawan niya kay Hansen. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay lalong lumiliit. Lahat ng galaw ni Yi Dongmo ay nahulog sa mga mata ni Hansen, na naramdaman na bawat pag-uunat at pagliko ng kanyang kalaban ay sumunod sa kanyang inaasahan. Nakikita niya si Yi Dongmo na parang isang puppet lamang. Sa pagitan ng dalawang mamamatay tao, kung isa ay mas mahusay, mangyayari ang ganito. Alam ni Hansen ang lahat tungkol kay Yi Dongmo habang hindi man lang alam ni Yi Dongmo na magaling din si Hansen sa mga palihim na atake. At iyon ang nagpasya sa pagkatalo ni Yi Dongmo. Hindi mahalaga na ang kanyang bilis at lakas ay parehong mas mataas kaysa kay Hansen. Nang magbanggaan ang dalawa, ang katana na ginintuan ni Hansen ay kumilos at biglang ibinalik sa kaluban nito.
Ang mga galaw ng sandata ay kasing lambot ng mga ulap na lumulutang at tubig na dumadaloy. Patuloy silang tumakbo ng halos 30 talampakan sa magkasalungat na direksyon bago sila huminto. Ang kahangahangang katawan ni Hansen ay kasing stable ng isang bundok, habang dahan-daang lumingon si Damo at tumitig sa likod ni Hansen. Binibigyang diin niya ang bawat pantig, anong tawag sa kasanayang iyon. Blade Storm, sagot ni Hansen nang hindi lumilingon. Makikipaglaban ako sa iyo muli. At sa susunod, hindi na ako matatalo, sabi ni Damo at bumaba sa entablado. Sa sandaling bumaba siya, bumagsak siya sa lupa ng may tunog. Dumadaloy ang dugo mula sa isang hiwa sa kanyang dibdib na napakalalim na makikita ang kanyang mga buto. Ang buong unang santuwaryo ng Diyos ay tahimik. Bilyong mga manunood ng laban ay nagbukas ng kanilang mga bibig ngunit walang tunog ang lumabas. Walang makapaniwala na ganito ang magiging resulta. Matatanggap nila ito kung kabaligtaran, pero si Damo na tila walang kapantay na hari ay natalo ni Dollar sa isang iglap na mahirap tanggapin. Huwag nang banggitin pa ang mga tagahanga ni Damo, kahit ang mga tagahanga ni Dollar ay hindi kailanman inisip na mananalo si Dollar sa ganitong paraan. Kahit ang mga optimista ay naniwala na kahit papaano ay kakailanganin pa rin ng Dollar ng malaking pagsisikap para manalo. Ngunit walang nag-isip na matatalo si Damo sa ganitong kahiyahiyang paraan at sa kanyang pinakamalakas na aspeto, malapit na laban. Hiniling ni Hansen ang kanyang ulo at tumingin kay Damo na nahihirapang bumangon. Sabi niya ng kalmado, hindi masama. Nakaligtas ka sa isang malubhang atake mula sa akin. Humakbang si Hansen palayo. Hindi masama, hindi masama. Ang pangungusap na ito ay nagpasabog ng isipan ng lahat ng mga manunood. Sa mata ng publiko, ang figure ni Dollar ay biglang naging mas grandioso at maliwanag. Dollar! Sa wakas, naisip ng mga tagahanga ni Dollar kung ano ang nangyari at nagsimula silang sumigaw at tumalon ng tumalon. Nawasak ang katahimikan at ang buong unang santuwaryo ng Diyos ay naging masaya. Lahat ay pinag-uusapan ang kamanghamanghang laban na ito. Ang bilis naman nun. Haha, sa mukha nyo, mga tagahanga ni Damo. Hindi lang ang mga tagahanga, kundi pati na rin ang media sa buong alyansa, maliban sa contest center ni Fang Mingquan. Akala nyo mananalo si... Paano ito? Natalo na siya bago pa man makapasok sa top 10. Panipi. Ngayon isipin mo, tiyak na may pananaw si Fang Mingquan. Ang kanyang pagsusuri ay talagang may katuturan. Nabulag lang kami sa performance ni Damo at hindi kami nakinig. Si Lin Feng ang may pananaw. Hindi nakapagtataka na siya ang naging runner-up noong nakaraang taon. Alam na niya ito noon pa. Hihi, mukhang sa taong ito ay magiging laban ni Lin Feng at Dollar. Talagang may utang tayo ng paumanhin kina Fang Mingquan at Dollar. Si Fang Mingquan ay inapi. Hindi masama, haha, ang ganda ng linya. Isang laban na tumagal ng wala pang 10 segundo ang ganap na nagbago sa imahe ni Dollar. Ang ganda ng linya. Sa susunod, kailangan kong subukan ito hindi masama, nakaligtas ka sa isang seryosong hampas mula sa akin. Pinagsisihan ni Tang Shenleo na hindi siya ang nakaisip ng linya. Sa bahay ni Hansen habang binabasa niya ang mga artikulo, siya rin ay naantig. Sa unang 3 buwan nang siya'y pumasok lamang sa santuwaryo ng Diyos, ang kalungkutan at kawalang kapangyarihan na kanyang naranasan ay nakababaliw. Nakarating siya ng ganito kalayo dahil sa kanyang mga pangarap at sa mga taong mahalaga sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang inaathan yan, baka sumuko na si Hansen sa kanyang sarili. Gusto sanang sagutin ni Hansen ang artikulo, pero sa huli ay pinakawalan din niya ang kaisipang iyon. Nagpahinga si Hansen sandali, at nagpa siya na tingnan kung mayroong anumang hyper-geno art sa footwork na bagay sa kanya sa St. Paul. Ang galaw ng mga paa ni Damo ay perpektong umakma sa kanyang mga palihim na atake, at ang galaw ng mga paa ang kulang kay Hansen. Kung makakapag-practice siya ng ilang galaw ng paa upang magtulungan sa kanyang mga kasanayan sa sleeve blade, maaari siyang umabot sa mas mataas na antas sa labanan. Si Hansen ay kasalukuyang nagbabrowse sa S-Class na seksyon sa St. Paul, nalilito sa lahat ng S-Class Hyper-Geno Art sa paggalaw ng paa. Mula sa paglalarawan lamang, mahirap makita kung ang galaw ng paa ay babagay sa kanya, ngunit wala nang mas magandang pagpipilian si Hansen kundi ang mga S-Class Hyper-Geno Arts na ito. Matapos suriin ang lahat ng mga paglalarawan, pinili ni Hansen ang isang galaw ng paa na tinatawag na Sparticle. Matapos bilhin ang Sparticle, napanood ni Hansen ang tutorial at nagsimulang matuto. Hindi nagtagal ay napansin niya na ang Sparticle ay medyo naiiba sa footwork na nasa isip niya. Umaasa si Hansen na magkaroon ng isang galaw ng paa na makakatulong sa kanya na bumilis at makalapit sa kanyang kalaban sa isang iglap.
Ang Sparticle ay mabilis na sapat at sa teorya, maaari niyang maabot ang pinakamataas na bilis na kayang tanggapin ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsasanay ng Sparticle. Uminom si Hansen ng isang bote ng Geno Solution para sa Sparticle at nagmadaling magsimulang mag-ensayo. Sana ito ay makagawa ng pagbabago sa mga ranking rounds na magsisimula sa loob ng 10 araw. Kinagabihan, biglang tumawag si Fang Jinqi sa kanya upang hilingin na magkita sila tungkol sa isang mahalagang bagay. Pumunta si Hansen sa villa ni Fang Jinqi at nalaman niyang hinihiling ni Fang Jinqi na sumali siya sa koponan ni Fist Guy upang manghuli ng isang sacred blood na nilalang. Kung sumali ka sa kanila, hindi ka makakatanggap ng bahagi ng laman pero babayaran ka ng isang mutant na 3 matang hayop na pang-mount. Tungkol naman sa kaluluwa ng nilalang na may banal na dugo, susundin natin ang tradisyon, sino man ang makakuha nito ay maaari itong panatilihin. Fang Jinqi ay huminto sandali at sinabi, maganda ang bayad. Kung hindi insist ng Fist Guy na siya lang ang may laman, ang bahagi na makukuha mo ay hindi maaaring kasing halaga ng mutant na kaluluwa ng hayop na pang-mount. Tumanggaw si Hansen, makatuwiran ang mga salita ni Fang Jinqi. Ang bahagi ng karne na maaari niyang makuha ay marahil mas mababa sa kalahati ng halaga ng isang mutant na kabayo. Kinabukasan, nang pumasok si Hansen sa Steel Armor Shelter, halos lahat ng tao ay pinag-uusapan ang laban ni Dollar laban kay Yi Dongmo at Taking Marches in Loneliness, ngunit mas gusto nilang tawagin ang piraso na From a Loner to the King. Sa wakas, si Dollar ay mula sa Steel Armor Shelter at lahat sa shelter ay nakaramdam ng karangalan tungkol dito, maliban sa gang ni Son of Heaven. Ako ay isang sikat na tao na ngayon, ngunit sa kasamaang palad hindi ko may palamkan inuman na ako iyon, naisip ni Hansen. Dumating si Hansen sa napagkasunduang lugar at nakita si Fist Guy at ang kanyang grupo sa ilalim ng puno na nag-e-enjoy sa malamig na hangin, malinaw na naghihintay ng isang tao. Asprik, anong ginagawa mo dito imbes na sundan si Qin Zuan? Isang miyembro ng gang ang nakita si Hansen at Nil 8. Hindi nagsalita si Hansen, kundi kinuha ang barya mula sa kanyang bulsa at pinisil ito gamit ang kanyang daliri. Ang barya ay gumuhit ng arko at nahulog sa palad ni Fist Guy. Hawak ang barya, tiningnan ito ni Fist Guy at nakaramdam ng hindi kapani-paniwala. Tinanong niya si Hansen, ikaw ba ang taong binanggit ni Fang Jinqi? Walang paraan, Fist Guy. Ito ba ang taong sinabi mo sa amin? Si Asprik ang master na inirekomenda ng kaibigan mo. Kapatid, banibiro mo ba kami? Kapatid, niloloko mo ba kami? Ang mga tao ni Fist Guy ay nag-uusap ng sabay-sabay dahil wala sa kanila ang naniniwala na si Asprik ang lalaki. Naiinis din si Fist Guy. Sinabi ni Fang Jinqi na padadalhan siya ng isang master ng pagpatay pero hindi niya inasahan na si Hansen pala ito. Alam ni Fist Guy si Fang Jinqi at alam niyang hindi siya maglalaro. Dahil inirekomenda ni Fang Jinqi si Hansen, tiyak na mayroon siyang sariling dahilan. Tiningnan ni Fist Guy si Hansen at sinabi ni Fang Jinqi na magaling ka sa pagpatay. Mas mabuti kaysa sa karaniwan, sabi ni Hansen. Mas mabuti kaysa karaniwan. Papatayin natin ang isang nilalang na may banal na dugo. Kaya mo ba yon? Sabi ni Littlefinger na may pagdududa at pinulupot ang kanyang mga labi. Ang gang na ito ay iba sa gang ni Qin Zuan at gang ni Son of Heaven. Wala itong background sa militar at hindi nagbayad si Fist Guy para sa mga miyembro ng gang. Ang Fist Gang ay binuo ng isang grupo ng mga kaibigan at si Fist Guy ang kanilang leader. Ang mga miyembro ay tinatawag ang isa't isa gamit ang mga palayaw. Thumb, index finger, middle finger, ring finger at little finger, kasama si Fist Guy, ang gulugad ng Fist Gang. Lahat ng anim ay narito ngayon na nagpapakita ng kahalagahan na iniuukol nila sa nilalang na ito ng banal na dugo. Halos puno na ang kanyang mga sacred Geno points at ang kailangan na lang niya ay ang laman mula sa isang nilalang na ito para makamit iyon. Pagkatapos noon, makakapasok na siya sa santuwaryo ng ikalawang Diyos na may pinakamataas na sacred Geno points. Kaya naman sa pagkakataong ito, hindi nila hinati ang karne kundi pinili nilang magbayad gamit ang isang mutant beast soul mount. Pinastop ni Fist Guy si Littlefinger sa pamamagitan ng isang galaw, tumingin kay Hansen, at sinabi, nagtitiwala ako kay Fang Jinqi, pero ito ay napakahalaga para sa amin at kailangan kong maging responsable para sa aking mga kapatid. Pikito mo sa amin kung ano ang kaya mo. Iginuhit ang isang kutsilyo mula sa kanyang bewang, ibinigay ito ni Fist Guy kay Hansen. Hindi nagalit si Hansen dahil alam niyang hindi maganda ang kanyang reputasyon sa Steel Armor Shelter. Inisip niya na maaaring mangyari ito at hindi talaga niya sinisi ang mga taong ito para dito. Hinawakan ni Hansen ang isang kamay at kinuha ang kutsilyo. Nang handa nang bawiin ni Fist Guy ang kanyang braso, kumilos ang kamay ni Hansen.
Noong gusto nang umiwas ni Fist Guy, ang patalim na ibinigay niya kay Hansen ay nasa leeg na niya. Bigla na lang natigilan si Fist Guy at nakataas pa rin ang mga kamay niya sa ere dahil hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Ang natitirang bahagi ng gang ay lahat naguluhan na may seryosong mukha. Alam na alam nila ang mga kakayahan ni Fist Guy. Bagaman ito ay isang lihim na atake mula kay Hansen, nagawa pa rin ng lalaki na mahuli si Fist Guy sa hindi inaasahang pagkakataon at lagyan ng talim sa kanyang leeg. Walang isa sa mga kapatid na daliri ang nag-isip na magagawa nila ang parehong bagay. Inilayo ni Hansen ang kutsilyo, umatras, at ibinalik ito kay Fist Guy. Tinanong niya na may ngiti, kailangan ko bang magdaos ng isa pang pagsusulit? Hindi, tere na, simpleng sagot ni Fist Guy. Tiningnan niya si Hansen at ibinalik ang kutsilyo sa kanyang baywang. Si Littlefinger at ang iba pang miyembro ay naging mausisa kay Hansen, hindi inaasahan na ang kilalang Astrid ay may ganitong mga kasanayan. Pero hindi rin sila masyadong nagsalita at tinawag ang kanilang mga kabayo upang umalis. Walang sariling kabayo si Hansen, kaya't inimbitahan siyang umupo kasama si Fist Guy sa kanyang mutant na kabayo na kasing lakas ng isang rhinoceros. Nagmarcha ang grupo patungo sa mga bundok sa timog. Sa daan, hindi kailanman huminto ang grupo maliban kung kinakailangan. Sa ikatlong araw, sa wakas ay huminto sila sa isang malaking bangin. Tinataya ni Hansen na kung hindi dahil sa mga kabayo, aabutin sila ng kalahating buwan para makarating dito. Hindi makalakad ang mga kabayo sa bangin, kaya naglakad si Hansen kasama ang grupo. Sa tabi ng lambak, naglakad sila pababa at nakita ang umaagos na ilog na hindi pa rin ang kanilang destinasyon. Matapos maglakad ng mahigit 2 oras, nakita nila ang isang malaking yungib sa gilid. Madilim sa loob at nagliyab sila ng mga sulo bago pumasok. Pagpasok nila sa yungib, mga haliging stalactite ang tumambad sa kanilang mga mata. Mag-ingat kayo. Bagaman nalinis na namin ang mga ito noong huli kaming pumunta, ang kuweba ay may komplikadong estruktura kaya walang garantiya na nakuha na namin ang lahat. Baka mayroon ding mga bagong nilalang na nakatago sa kung saan. Mag-ingat kayong lahat, sabi ni Fist Guy ng seryoso. Lahat ay sumagot ng ay, at si Tom ang nanguna na may hawak na mutant beast soul shield sa kanyang kamay. Sinundan siya ng iba papasok sa kailaliman ng kuweba. Si Littlefinger ay naglalakad sa dulo na may hawak na pares ng Beast Soul Cowtle sa kanyang kamay, maingat na tinitingnan ang paligid. Sa loob ng kuweba, may tubig na tumutulo mula sa itaas, at ang tunog nito ay partikular na malinaw sa loob ng kuweba. Ang mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay mad-ulash at may mga puddle ng tubig na higit sa 1 pulgada ang lalim dito at doon. Ang mga tao ay sobrang ingat, hindi dahil mahirap maglakad, kundi dahil sa takot sa mga mapanganib na nilalang na maaaring lumitaw anumang oras. Sa daan, nakita ni Hansen ang maraming lumang mantsa ng dugo na tiyak na naiwan mula noong huli nang nandito ang gang. Malinaw na hindi kinakailangan ang kanilang mga alalahanin dahil wala silang nakitang panganib sa daan. Mukhang maganda ang ginawa ng gang noong nakaraan dahil wala man lang kahit isang primitibong nilalang. Mag-ingat kayo, mga guys. Malapit na tayong makita ito. Huwag maingay, bulong ni Fist Guy na nasa likod mismo ni Tom matapos silang maglakad ng 4 o 5 oras. Sa katunayan, ang mga salitang ito ay para kay Hansen dahil ang lahat ng iba pa ay nandito na dati at alam na papalapit na sila sa nilalang. Sila'y naglalakad ng dahan-dahan tulad ng mga pusa, walang anumang tunog. Tumango si Hansen kay Fist Guy na pagkatapos ay nagbigay ng senadorias kay Tom na magpatuloy. Sa loob ng ilang sandali, narating nila ang dulo ng daan at biglang lumaki ang espasyo. Isang bulwagan ng bato ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga stalactite na nakabitin mula sa kisame ay mga 30 talampakan ng haba na hindi pa umaabot sa 1/10 ng taas ng yungib. May mga hindi kilalang itim na baging na tumutubo sa lahat ng dako ng kuweba at ang mga dahon ng mga baging ay kasing itim ng tinta. May mga itim na bulaklak pa na nakakalat sa mga baging. Kung saan sila nagmula ay parang isang tunnel na nakakabit sa pader ng bulwagan at marami pang mga pasukan na katulad nito. Ipinakita ng Fist Guy ang katahimikan kay Hansen gamit ang kanyang daliri at pagkatapos ay itinuturo ang ilalim nila. Tumingin si Hansen sa ibaba at kumislap ang kanyang mga mata. Nakita ni Hansen na sa ilalim ng yungib, isang nilalang na parang panggilan na may itim na kulay at mahigit 6 na talampakan ang haba na ang buong katawan ay natatakpan ng mga kristal na kaliskis, ay umiinom ng tubig mula sa isang lawa. Iyan ang nilalang. Mahina ang pandinig nito pero napakaganda ng paningin. Kahit ang isang Sacred Blood Beast Soul Weapon ay halos hindi makakasugat sa mga kaliskis nito. Ang pinakamalaking kahinaan nito ay ang malambot na tiyan, ipinaliwanag ni Index Finger ng hindi nagmamadali, na isang pino at batang lalaki.
Kahit na ang tiyan nito ang kahinaan nito, nakaluhod ito at hindi ko talaga maikat at matutusok doon, sabi ni Hansen. Siyempre hindi. Basta may senyales ng panganib, magbibilot itong guy na ito. At magiging parang isang kuhol na nakatago sa loob ng shell at ang tiyan nito ay mapoprotektahan. Ang mga kaliskis nito ay maaari ring bumangon at maging mga circular saw blades. Kapag nagbibilot ito, parang isang gulong na may mga tinak at kahit ang pinakamakapal na baluti ay mapuputol nito. At walang katawan ang makakatagal doon, sumingit si Littlefinger. Paano ito magiging kahinaan? Hindi napigilan ni Hansen ang pagkunot ng kanyang noo. Talagang hindi natin ito maaatake ng direkta. Napakalakas nito at sobrang bilis. Walang sino man ang makakatanggap ng tama mula dito. Nag-atubili si Fistguy bago ituro ang pool sa ilalim at sinabi, ang plano natin ay sa sandaling lumabas tayo para palayasin ito, maaari mong gamitin ang pagkakataon na magtago sa ilalim ng tubig sa pool. Kapag uminom ito muli, atakehin mo mula sa ilalim ng tubig sa malambot nitong baba. Magiging maganda kung maiiwan mo ang sandata sa kanyang baba upang hindi na ito makakurba. Sa oras na iyon, mapapatay natin ito kung paano natin gusto. Fistguy, hindi nakakapagtaka na handa kang bayaran ako ng isang mutant na kabayo. Ilalagay ko ang buhay ko sa panganib, sabi ni Hansen kay Fistguy. Kung madali lang, hindi kami magbabayad ng ganitong malaking halaga. Magagawa mo ba o hindi? Bulong ni Littlefinger. Lahat ay naghintay sa desisyon ni Hansen, nakatingin sa kanya. Susubukan ko. Pero dahil ilalagay ko ang buhay ko sa panganib dito, kailangan ko munang bayaran sa kaso na mamatay ako doon. Isinasaalang-alang ni Hansen at sinabi. Sige, madaling sumang-ayon si Fistguy at inilipat ang kabayo kay Hansen. Ngayon na nandito na sila, basta pumasok na si Hansen sa tubig, hindi na nila inaalala na tatakas ito. Kaya, ayos lang na bayaran siya muna. Kinuha ni Index Finger ang isang maliit na silindro ng oxygen at respirator mula sa kanyang bag at ibinigay ang mga ito kay Hansen upang makapagtagal si Hansen sa tubig. Pagkatapos ng lahat ay handa na, tumingin si Fistguy kay Hansen at sinabi, lalabas kami para dalhin ito sa isa sa mga lagusan at dapat mabilis kang magtago sa ilalim ng tubig. Wala ka ng masyadong oras, 30 segundo sa pinakamabilis. Ayos lang ba iyon? Walang problema, sinuri ni Hansen ang distansya patungo sa pool at pagkatapos ay kinumpirma. Well, kahit na ang balat nito ay medyo mahina, kailangan mo pa rin ng hindi bababa sa isang mutant beast soul weapon para makatusok dito. Meron ka ba? Medyo nag-aalala si Fistguy. Tumango muli si Hansen. Ang kanyang share kitana ay maihahambing sa isang mutant na sandata, ngunit hindi na siya si Dollar ngayon kaya hindi niya ito dinala. Pero mayroon pa ring mutant Black Stinger Arrow si Hansen at sapat na iyon. Lahat ay handa na. Nagpalitan ng tingin si Fistguy at ang kanyang mga kasamahan at lahat maliban kay Littlefinger ay umakyat gamit ang mga baging. Maingat silang umakyat sa ibang mga pasukan ng bulwagan at pagkatapos ay naghagis ng mga bakal na bola na kasing laki ng kamao sa nilalang na umiinom mula sa bawat pasukan. Dang! Nako! Saklap! Tumama ang mga bola sa itim na kristal na kaliskis ng nilalang at gumawa ng tunog ng metal, hindi man lang nag-iwan ng puting marka sa mga kaliskis. Ngunit halatang nagalit ang nilalang na may banal na dugo. Sa isang iglap, ikinulong nito ang katawan nito at biglang naging parang isang suso, isang may mga tinak. Ang mga itim na kaliskis ay tumataas at matulis na parang mga talam. Ang nilalang ay nagsimulang gamulong na may malakas na tunog at kahit ang bato ay nahahati ng malalim ng mga kaliskis nito. Talagang nakakatakot ito. Sa isang iglap, umikot ito ng ilang dosenang talampakan. Hindi lamang ang bilis nito ang kamangha-mangha, kundi kaya rin itong gamulong pataas sa isang matarik na pader ng bato. Parang gulong na may mga pako, umakyat ito sa pader at agad na nasa likod ng mga tao ni Fistguy. Hindi nila kayang magpahinga at lahat ay nagtago sa kani-kanilang tunnel sa tabi nila. Sinundan ng nilalang may banal na dugo si Thumb sa lagusan na pinakamalapit dito. Halika na! Hindi kayang hawakan ni Thumb ng matagal, hinimok ni Littlefinger si Hansen na bumaba. Humigop si Hansen ng malalim na hininga, hinawakan ang mga baging at mabilis na dumulas pababa. Tumakbo siya patungo sa pool ngunit hindi siya tumalon dahil natatakot siyang gumawa ng labis na ingay. Sa halip pumunta si Hansen sa tabi ng tubig, dahan-dahan siyang dumulas sa tubig at lumubog. Nakita ni Littlefinger si Hansen na lumalangoy sa tubig na may respirator sa kanyang bibig, kaya siya'y nakahinga ng maluwag at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang malapit na niyang suriin ang nilalang may banal na dugo, nakita niya ang isang anino na nagmamadali mula sa lagusan kung saan ito naruroon at gamulong pababa. Ang mga mata nito sa gilid ng katawan ay umiikot sandali at walang nakitang panganib.
Dahan-dahan itong inilatag ang katawan nito at gumapang upang nguyain ang mga itim na baging. Ang dahilan kung bakit nanatili ang nilalang dito ng mahabang panahon ay upang kainin ang mga itim na baging. Natuklasan ito ng gang ni Feast Guy at tiyak na hindi ito aalis bago kainin ang mga baging. Ang nilalang ay abala pa rin kinakagat ang mga baging nang bumalik ang gang ni Feast Guy mula sa likod ng lagusan. Nagkataon na magkakaugnay ang lahat ng mga lagusan at nagdetour sila at natagpuan si Littlefinger. Nasaktan ang braso ni Thumb. Dumadaloy ang kanyang dugo at nakalantad ang kanyang buto. Thumb, okay ka lang? Tanong ni Feast Guy at ng iba pa nang may kaba. Okay lang ako, pero nasira ang mutant shield ko nang ginamit ito para harangin ang nilalang. Kung hindi natin ito mapapatay, wala itong silbi, sabi ni Thumb na may pag-aalala. Nagtataka ako kung kayang tapusin ni Aspic ang gawain. Pinanood ni Littlefinger ang tahimik na lawa at ang nilalang na kumakain ng mga baging na may nag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Sana kaya niya. Nakatingin sa ibaba, hindi rin sigurado si Feast Guy. Hindi kailanman makasisiguro sa resulta kapag ikaw ay manghuhuli ng isang nilalang na may banal na dugo. Ang kasikatan ng Aspic ay nagdagdag din sa kanilang kawalan ng tiwala kay Hansen. Nervyos na pinanood ng gang ang nilalang, ngunit wala itong balak uminom. Matapos nguyain ang mga itim na baging ng mahigit kalahating oras, humiga ito sa isang bato at natulog. Nagsimula ng mag-alala si Feast Guy at ang iba pa dahil ang silindro ng oxygen na ibinigay nila kay Hansen ay kasing laki lamang ng palad at medyo limitado ang oxygen. Kung matagal matulog ang nilalang na may banal na dugo, mauubos ang oxygen. Nang sila'y nananalangin na bumangon ang nilalang, sa wakas ay nagising ito at dahan-daang umakyat patungo sa lawa na parabang ang kanilang mga panalangin ay umabot. Inunat nito ang ulo nito sa ibabaw ng lawa at sinimulang dilaan ang tubig gamit ang dila nito. Gayunpaman, hindi masyadong natuwa sina Feast Guy at ang mga kapatid na daliri dito dahil ang kinaroroonan ng nilalang ay malayo sa pinagtatagwan ni Hansen. Kung magsisimula na sanang lumangoy si Hansen ngayon, tiyak na madyay gising ang nilalang na may banal na dugo sa mga alon na kanyang ginawa. Ano na ngayon? Ang mga puso ng mga miyembro ng gang ay kumabog. Hindi man lang maabot ni Hansen ang nilalang sa ganong kalayo, lalo na ang patayin ito. Sa kasamaang palad, masyadong madilim ang tubig sa ibaba, at hindi nila makita kung ano ang ginagawa ni Hansen sa ilalim ng tubig. Puno ng kaba, biglang narinig ng mga lalaki ang isang sigaw mula sa ilalim. Itinaas ng nilalang na may banal na dugo ang ulo nito at may isang itim na palaso na nakabaon sa puting panga nito, na kalahati lamang ang nakalabas. Dumadaloy ang dugo sa kahabaan ng pangil ng palaso. Hindi makita ang kaaway nito, gustong magkulong ng nilalang pagkatapos masaktan. Gayunpaman, dahil may palaso ang panga nito, hindi ito makapagkulot sa isang perpektong bola. Sa halip, ito ay mukhang isang punit-punit na gulong sa isang aksidente, na nakalantad ang malaking bahagi ng puting tiyan nito. Masayang masaya, tinawag ng gang ang lahat ng uri ng armas at nagmadali palabas. Ang nilalang may banal na dugo ay nananatiling mabangis kahit na labis na nasugatan. Nang ito'y gamulong, ang mga bato ay nababasag pa rin sa ilalim ng mga kaliskis nito. Walang makakapigil dito tulad ng walang makakapigil sa isang bulldozer. Hindi naglakas loob ang gang na makipaglaban dito ng harapan at nagpasya na ipagpatuloy ang laban habang umatras. Pagkatapos ay nakita nila ang nilalang na gamulong papasok sa isang lagusan at tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Doon lamang lumabas si Hansen mula sa lawa na may hawak na Doomsday. Ang iba ay hindi siya pinansin at nagmadaling pumunta sa kuweba at hinabol ang nilalang. Agad na sinundan sila ni Hansen. Ang sugat ng nilalang ay hindi nakaapekto sa bilis nito. Mabilis itong nawala sa kuweba. Sa kabutihang palad, marami itong naiwang dugo kaya't nasundan ito ng gang. May mga lason sa mutant Black Stinger Arrow at tiyak na pipisilan ng nilalang ang palaso ng mas malalim habang ito'y gamulong. Kaya't hindi pa rin gumagaling ang sugat nito at paminsan-minsan ay makikita pa rin ang dugo. Matapos maghabol ng mahigit 2 oras sa mga lagusan, sa wakas ay nakita nila ang liwanag nang makalabas sila sa kuweba at pumasok sa isang gubat ng mga hudo. Ang lupa ay may mga mantsa pa ng dugo, kaya't tila ang nilalang ng banal na dugo ay tumakas sa gitna ng mga hudo. Ang lakas ng nilalang na ito ay talagang kamangha-mangha. Matagal na tayong patay kung nagbuhos tayo ng ganitong karaming dugo, at mabilis pa rin itong tumatakbo, sampung ni Thumb. Ang lupain ay magaspang kaya hindi nila magamit ang kanilang mga kabayo. Lahat ay patuloy na humahabol sa paa. Habang tumatakbo sila, biglang narinig ni Hansen ang isang boses sa kanyang isipan, na patay ang nilalang na may banal na dugo na kaliskis na armadillo. Nakuha ang kaluluwa ng halimaw na kaliskis na armadillo.
Kumain ng kanyang karne upang makakuha ng 0 hanggang 10 banal na puntos ng Gino ng random. Huminto si Hansen at hindi makapaniwala na patay na ang kaliskis na armadillo. Ang mas nakakagulat pa ay nakuha pa niya ang kaluluwa ng halimaw. Nang makita ng iba na biglang huminto si Hansen, tumingin sila sa kanya at nagtanong, ano nangyari? Patay na ang scaled armadillo, sagot ni Hansen. Scaled armadillo. Biglang napagtanto ng iba na ang scaled armadillo ang pangalan ng nilalang na may banal na dugo at lahat ay naging sabik. May lason ba ang iyong palaso? Mabilis na tanong ni Fist Guy. Oo, pero mukhang hindi sapat ang lason para patayin ang isang nilalang na may banal na dugo. May mga pagdududa rin si Hansen. Siguradong nagpagulong-gulong ang kaliskis na armadillo nang napakatindi kaya tumagos ang palaso sa kanyang utak, hula ni Ringfinger. Oo, mukhang posible nga. Bilasan natin, masiglang sabi ni Tom. Sinundan hanggang ang mantsa ng dugo at lumiko sa isang kanto bago nila nakita ang patay na kaliskis na armadillo. Gayunpaman, lahat sila ay huminto. Ang nakita nila ay iba sa kanilang inaasahan. Ang kaliskis na armadillo ay patay nga, ngunit hindi ito mukhang namatay dahil sa palaso ni Hansen. Isang napakagandang ibon na higit siyam na talampakan ng taas, may pilak na katawan at mga ruby na mata, ang gumagamit ng mga pangil nitong parang pang-akit na pilak upang punitin ang katawan ng kaliskis na armadillo at sipain ang laman nito. Ang mga kaliskis na kahit isang banal na armas ng dugo ay hindi makabasag ay napunit na parang gawa sa papel. Ngayon ay alam na ni Hansen na hindi talaga ang kanyang palaso, kundi ang pilak na ibon na ito ang pumatay sa kaliskis na armadillo. Sa ilang kadahilanan, ito pa rin ay itinuturing na kanyang gawa. #T. Isa pang nilalang ng banal na dugo, may mga pakpak. Sigaw ni Thumb ng malakas. Ang kanyang boses ay nagdulot ng takot sa lahat ng mukha. Ang ibong masayang kumakain ay biglang tumingin sa kanilang direksyon gamit ang mga mata nitong parang ruby. Sa sandaling makita nito sila, isang mapanlikhang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata at iniunat nito ang mga pakpak nito na parang mga ulap na humaharang sa langit at lumipad patungo sa kanila. Magkawatak-watek, sigaw ni Fist Guy, lumingon at tumakbo. Ang pilak na ibong ito ay napakalakas na wala silang laban dito. Dahil kahit ang mga kaliskis ng armadillo ay hindi makatiis sa mga pangil nito, wala talaga silang laban dito. Si Hansen ay tumatakbo ng kasing bilis ng kaya ng kanyang mga binti. Nagkalat na hanggang, ngunit nang lumingon si Hansen, napagtanto niyang siya ang pinili ng pilak na ibon na sundan, ang mabangis na mga mata ng ibon na kasing pula ng dugo ay nakatitig sa kanya ng walang patid. #at, baka naiinggit ang Diyos sa bagong nakuha kong beast soul. Palihim na nagmura si Hansen at patuloy na tumakbo ng desperado. Sa kabutihang palad, ito ay isang kagubatan ng mga hudo na parang mga pagoda na may weathered na mga bato. Si Hansen ay nagtatago sa likod ng mga hudo na parang pagoda at hindi niya alintana kung saan siya papunta basta't maalis niya ang pilak na ibon. Gayunpaman, ang nakakatakot na pilak na ibon ay patuloy pa ring humahabol sa kanya. Sa ilalim ng mga pangil nito, kahit isang batong kasing laki ng kotse ay nadurog sa isang iglap. Ang lakas nito ay halos makalangit. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, biglang nasa bukirin na si Hansen at nasa labas ng gubat ng mga hudo. Nagreklamo siya sa loob-loob, ngayon na wala na ang mga hudo bilang aking takip, paano ko pa matatakasan ang sinumpang ibong ito? Walang takip ng mga hudo, ang pilak na ibon ay naglabas ng isang mabangis na huni at nagmadali patungo sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Hansen ang Bloody Slayer at Black Beetle at nag-transform siya sa isang gintong centaur, tumatakbo gamit ang lahat ng apat na paa. Palaging pinagkakatiwalaan ni Hansen ang bilis ng Bloody Slayer, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nakataka sa pilak na ibon. Sa halip, humahabol ang ibon. Patay na ba ako dito? Reklamo ni Hansen sa kanyang isip. Ang oras ng pagbabago ng anyo ay limitado at ang kanyang kasalukuyang Geno points ay magbibigay lamang sa kanya ng mas mababa sa isang oras. Kapag natapos na ang kanyang oras, paano niya kailanman matatakasan ang mabangis na pilak na ibon gamit ang kanyang sariling mga paa? Pero ngayon, wala nang oras si Hansen para mag-isip. Kailangang mag-focus siya sa pagtakbo ng kasing bilis ng makakaya niya. Tungkol naman sa Purple Winged Dragon Beast Soul, hindi talaga naglakas loob si Hansen na tawagin ito. Kapag ginamit niya ang mga pakpak upang itaas ang sarili sa hangin, mas mabababa pa ang kanyang bilis sa paglipad at magiging pagkain siya ng ibon. Tumingin sa walang katapusang kapatagan, tumakbo si Hansen ng desperado habang ang pilak na ibon ay sumusunod sa kanyang mga takong. Habang lumilipis ang oras, nagsimula ng maramdaman ni Hansen ang matinding pananakit at alam niyang malapit nang matapos ang kanyang oras ng pagbabago ng anyo.
Habang nag-iisip si Hansen kung dapat ba siyang lumingon at makipaglaban sa ibon ng harapan, narinig niya ang ugong ng tubig sa unahan niya. Parang mayroong isang malawak na ilog doon. Bigla, lumiwanag ang kanyang mga mata. Walang pag-iisip pa, tumakbo siya ng buong bilis patungo sa tunog at ginamit ang Jad Escan ng buo upang makapagpalit anyo ng mas matagal. Hindi nagtagal ay nakita ni Hansen ang isang malawak na ilog na may malalakas na alon na mas mabilis pa kaysa sa ilog Huang. Nang makita ni Hansen ang ilog na ito, siya ay labis na natuwa. Ngayon, ang tanging hiling niya ay sana hindi marunong lumangoy ang pilak na ibon upang makapagtago siya sa tubig. Tumakbo ng desperado gamit ang apat na paa, naramdaman ni Hansen na napupunit ang mga kalamnan ng kanyang katawan dahil lumampas na siya sa oras ng kanyang pagbabago ng anyo. Ngunit ang tanging natitirang gawin ay kumapit at patuloy na tumakbo patungo sa ilog. Ang pagsuko sa pagbabago ng anyo ngayon ay katumbas ng pagsuko sa kanyang buhay. 600 talampakan mula sa ilog, namumula ang mga mata ni Hansen at halos sumigaw siya sa sakit ng kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang tumakbo. 500 talampakan, 300 talampakan, 100 talampakan, 10 talampakan. Habang iniisip ni Hansen na malapit nang sumabog ang kanyang katawan, sa wakas ay nakarating na siya sa ilog. Sa matinding sakit, tumalon siya sa tubig. Bang! Narinig ni Hansen ang malakas na tunog sa likuran niya, at pagkatapos ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang likod na halos magdilim ang kanyang paningin. Nagtigatig ang kanyang puso, alam niyang sinundan siya ng pilak na ibon sa tubig. Ang pagnanais na mabuhay ay nagbigay sa kanya ng lakas na natira sa kanyang enerhiya at sinubukang lumangoy ng malalim sa ilog. Sa puntong ito, hindi na kayang magpatuloy ni Hansen sa pagbabago ng anyo, kundi masisira ang kanyang katawan. Sa sandaling naging siya muli, naramdaman niyang itinulak siya pababa sa agos ng napakabilis. Sinubukan niyang huwag mawala ng malay dahil maaari siyang malunod sa ganitong mga agos bago siya kainin ng ibon. Tinawag niya ang mutant na itim na Barracuda, at isang mutant na kabayo na mahigit 4 na talampakan ang haba ang lumitaw sa tabi niya. Hawak na mahigpit ang pangalawang hayop, pinababa ni Hansen ito sa ilalim. Nang hindi na kayang pigilan ni Hansen ang kanyang paghinga, pinakawalan niya ang mutant na itim na Barracuda sa ibabaw. Sa wakas, nagkaroon siya ng kaunting pahinga, natuwa si Hansen nang makita niyang wala ang pilak na ibon. Mukhang hindi ito marunong lumangoy at kinagat lang ang kanyang likod nang tumalon siya sa tubig. Ang likod niya ay labis pa ring nasasaktan, at ang buong katawan niya ay parang nagkakahiwa-hiwalay na may mga spasm sa kanyang mga kalamnan. Parang ginawa siyang isang plato ng sashimi na hinihiwa ang kanyang laman. Ang resulta ng pag-shapeshift ng matagal ay nagpalupaypay kay Hansen. Sa kabutihang palad, mayroon siyang itim na armor ng salagubang para sa proteksyon, kung hindi ay mapupunit siya ng mga nilalang sa ilog na naamoy ang amoy ng dugo. Sa pagbalik ng kaunting lakas, sinimulan ni Hansen na obserbahan ang paligid. Kahit na gabi na, ang liwanag ng mga bituin at buwan ay napakaliwanag kaya't nakita pa rin niya ang mga bundok at kagubatan sa tabi ng ilog. Pero wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya. Pinagsama ang kanyang lakas, inutusan ni Hansen ang mutant Black Barracuda na lumangoy patungo sa dalampasigan. Hindi masyadong malas ang kanyang kapalaran. Sa tabi ng dalampasigan ay may isang gubat ng mga puno. Tumingin siya sa paligid at walang bakas ng mga nilalang sa malapit. Sa isang mahabang buntong hininga ng ginhawa, umakyat si Hansen sa korona ng isang mataas na puno. Nang malapit na siyang magpahinga at gamutin ang kanyang sugat, isang sigaw ng halimaw ang umabot mula sa bundok malapit sa kanya. Ganong kasama ba ang swerte ko? Sa isang mapait na ngiti, maingat na tumingin si Hansen sa direksyon ng sigaw. Iminulat ng ating bida ang kanyang mata at narinig ang boses ng isang kabataang babae. Gumising ka, naririnig mo ba ako? Sabi ng isang kabataang babae. Nagulat ang ating bida. Ang galing. Natuwa ang kabataang babae dahil umepekto ang halamang gamot niya. Ang kabataang babae ay si Li Xiaogo. Ano ba ang lugar na ito? Tanong ng ating bida. Ito ang kagubatan sa labas ng Glory Shelter. Nang matagpuan ka namin sa ilog, ay isang hakbang ka na lang sa kamatayan dahil sa mga sugat na natamo mo at niligtas ka namin. Sabi ng isang kabataang lalaki. Ang kabataang lalaki ay si Xu Xiangqian. Ang Glory Shelter ay 2 hanggang 2.5 milya lang ang layo mula rito. At ang bayad sa gamot at ang bayad sa pag-escort sa iyo ay 100,000 kabuuan, sabi ni Xu Xiangqian. Salamat sa pagligtas sa akin, Xu Xiangqian, pero wala akong pera sa ngayon, sabi ng ating bida. Kukunin namin iyan at bayaran mo kami pagbalik mo sa Alliance, sabi ni Xu Xiangqian. Xu Xiangqian, ang tigas ng ulo mo, ang kabutihan ng pagtulong sa taong nasugatan ay hindi dapat sinisingil.
Sabi ni Li Xiaogo. Li Xiaogo, isang primitive creature lang ang napatay natin sa huli nating pangangaso. Hindi tayo makakakuha ng maraming puntos mula sa primitive creature. Ngayon na may chance tayo para kumita ng pera, walang dahilan para bitawan ito, sabi ni Xu Xiangqian. Sa isip ng ating bida, nakasuot sila ng karaniwang kasuotan at gumagamit ng ordinaryong kagamitan, at naghahanap sila ng primitive creature. Hindi sila maaring mga noble. Maswerte pa rin ako at sila ang nakakita sa akin. Tingnan mo, ano ang mga iyan? Sigaw ni Li Xiaogo. Hay nako, mga black-tailed toxic monkey ang mga iyan. At may mutated na isa. Sabi ni Xu Xiangqian. Takbo, nakakalaso ng kanilang mga kuko. At marami sila, sigaw ng dalawang kabataan habang tumatakbo. Kung tutulungan kitang makakuha ng mga mutated gene points, pwede bang mawala ang 100,000 na utang ko sa iyo? Tanong ng ating bida. Ano? Nagulat na sagot ni Xu Xiangqian. Kinuha ng ating bida ang kanyang pana at palaso at sinabing ang mga nilalang sa Glory Shelter, at harapin ang malakas na hangin mula sa Steel Shelter. Pumana ang ating bida habang nakangiti. Ang palaso ay mabilis na tumungo sa mutated black-tailed toxic monkey. Ito ay isang mutated beast spirit arrow. Ang lakas nito, gulat na sabi ng dalawang kabataan. Ang ating bida ay nakatayo habang pumapana. Haha. Isa pang tira sabi ng ating bida habang ang mutated black-tailed toxic monkey ay galit na galit. Ang mutated black-tailed toxic monkey ay may sobrang kapal na balat. Tigilan mo ang iyong paglalaro. Sigaw ni Xu Xiangqian. Huwag kang mag-alala, matatapos ko ito sa isang tira. Kumpiyansa na sabi ng ating bida. Ang palaso ay tumama sa ulo mismo ng mutated black-tailed toxic monkey at nawasak ito. Bumagsak ang mutated black-tailed toxic monkey sa lupa na naliligo ng sariling dugo. Patay na ito, sabi ng ating bida. Ang lakas mo, sino ka ba? Sigaw ni Xu Xiangqian. Habang masayang sabi ni Li Xiaogo. Ang ganda nito, Ginoong Han. Lumalabas na niligtas namin ang isang sharpshooter. Pagkatapos ng pangyayari sa mutated black-tailed toxic monkey, ang ating bida at ang dalawang kabataan ay naglakbay patungo sa Glory Shelter. Makalipas ng ilang araw ay nakarating sa Glory Shelter ang ating bida at ang dalawang kabataan. Pagpasok sa Glory Shelter ay namangha ang ating bida at sinabi niya na ito ang unang beses niyang nakapunta sa Glory Shelter. Nakita ng ating bida na maunlad ito. Naalala ng ating bida na si Lin Beifeng at Zhu Longyan ay kapwa galing sa shelter na ito. Hindi mo na kailangang kami ay bayaran. Pantay na tayo, sabi ni Xu Xiangqian. Sige, sigurado ako na ang mutated black-tailed toxic monkey at ang mga ordinary black-tailed toxic monkey ay makatutulong sa inyo. Marami kayong makukuha na mutated at primitive geno points, sabi ng ating bida. Hihi, mas maganda ito kaysa sa 100,000 bucks na napag-usapan natin, dagdag ng ating bida. Salamat, Ginoong Han. Masayang sabi ni Li Xiaogo. Wala iyon, sabi ng ating bida. Habang si Xu Xiangqian ay nagsabi sa sarili na magiging mas malakas ako sa iyo pag nakakuha ako ng maraming resources. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad at dinala ang ating bida sa portal. Ito ang transfer station. Pwede kang umuwi sa Alliance sa pamamagitan ng portal. Pero ang destinasyon ng portal ay nakapirmi. Kung lalabas ka sa Glory Shelter sa pamamagitan nito, maibabalik ka dito sa susunod na pagpasok mo sa isang portal, paliwanag ni Xu Xiangqian. Ang ibig mo bang sabihin ay dapat akong bumalik muna sa Glory Shelter at pagkatapos ay maglakad pabalik sa Steel Shelter? Nagtatakang sabi ng ating bida. Ganun nga, sabi ni Li Xiaogo. Nag-alala ang ating bida. Hindi maganda iyan. Parang hindi ako makakapasok sa ranking rounds ng Divine Battle. Pero kahit ganon, mananalo pa rin ako ng ika-10 pwesto. Makakakuha pa rin ako ng random Heavenly Blood Beast Spirit. Pero nagdesisyon pa rin ang ating bida na bumalik muna sa Alliance at nagpaalam sa dalawang kabataan. Aalis na ako. Maraming salamat. Paalam. Sabi ng ating bida, habang lumalakad papuntal sa portal. Tandang padamdam. Ganon din sa iyo, Ginoong Han. Mag-ingat ka, Paalam. Sigaw naman ni Li Xiaogo. Panipi. Sa kabilang banda, ang paligsahan ng mga pinakamalakas sa lahat ng shelter ay natapos na. Inanunsyo ng sistema na ang pinakamahusay na mandirigma sa taong ito ay si Lin Feng. Tandang padamdam. Mabuhay. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Sigaw ng mga taong nanood sa mga laban ng mga pinili. Nagtaka ang mga manunood na hindi dumalo si Dollar sa mga ranking rounds. Siguro ay nag-aalinlangan siya. Oo nga, hindi ba si Lin Feng ang humamon sa kanya ng duel?
Isang takot na tao katulad niya ay iiwas lang sa mga tunay na malalakas na kalaban. Dismayadong usapan ng mga tao. Lin Feng, bakit sa palagay mo hindi pumunta ang dollar? Natatakot ba siya sa iyo? Tanong ng mga mamahayag. Pare-pareho tayong hindi takot sa anumang kalaban at hindi rin siya natatakot. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Lin Feng, sino sa palagay mo ang mananalo kung ikaw at si Dollar ay maglalaban? Tanong ni Fang Mingquan na isang mamahayag. Hindi natin malalaman kung hindi lalaban si Dollar sa paligsahan. Simpleng sagot ni Lin Feng sa tanong ni Fang Mingquan. Sa isang tabi dismayado si Tang Shenlio at sinabi sa sarili. Hay nako, nanalo ako ng ikalawang pwesto. Bakit hindi ako nakikita ng mga mamamahayag? May pinipili ba sila? Dollar, ano man ang dahilan ng iyong hindi pagpunta sa laban ngayon ay maghihintay ako sa sunod na paligsahan sa susunod na taon. Bulong ni Lin Feng sa sarili. Sa istasyon ng Logger. Naglalakad ang ating bida na kararating lang mula sa Glory Shelter. Maswerte ka na hindi ka kinain ng malaking puting ibon na iyon. Bulong ng ating bida sa sarili. Habang naglalakad ay tinawagan niya si Fang Jingqi at sinabi. Pakiusap, sabihin kay Fist Guy na ibabalik ko ang kanyang halimaw na kabayo sa susunod na makikita ko siya. Sabi ng ating bida. Hindi na kailangan. Kahit na karamihan ng karne ng isang armadillo ay kinain ng puting ibon, nakakuha pa rin si Fist Guys ng natitirang karne nito. Ngayon, mayroon na si Fist Guy ng 100 Sacred Blood Geno Points. Malapit na siyang pumasok sa ikalawang Heavenly Shelter. Sinabi niya na nakaya niyang magawa ito lahat salamat sa iyo. Pinahahalagahan niya ang iyong tulong. Paliwanag ni Fang Jingqi. Walang anuman kalmadong sagot ng ating bida. Kung mayroon lang akong sagradong dugo na hayop na pana, ay kaya kong patayin ang ibon na iyon. Dagdag ng ating bida. Sa kabilang linya sinabi ni Fang Jingqi sa ating bida na si Fist Guy ay mayroong sagradong dugo na hayop na pana. Ngunit ibinigay niya ito kay Thumb ilang araw na ang nakalilipas. Seryoso ka, tanungin mo si Thumb kung binibenta niya ito. Gulat na sabi ng ating bida. Nakatulong na ako sa iyo ng 2 beses. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakuha mo ba ang espiritu ng halimaw ng reverse scale armadillo? Tanong ni Fang Jingqi. Oo, nakuha ko. Ang kanyang espiritu ay isang mabigat na kalasag at maraming mga tinik ito. Sabi ng ating bida. Magaling. Yan ang kailangan ni Tom. Panatilihing ligtas ang espiritu ng halimaw. Ako ay mag-aayos ng isang pagpupulong para sa inyong dalawa at tatawag ako sayo. Sabi ni Fang Jingqi. Mabuti. Hihintayin ko ang magandang balita mula sayo. Sabi ng ating bida. Siya nga pala ba't kailangan mo pang maging broker palagi? Ikaw ang nagpakilala sa akin kay Tang Shenlio. Sigurado akong marami kang magandang bagay na nakuha mula sa mga mayayaman na tao na iyon. Dagdag ng ating bida. Tigilan mo na ang kalokohan. Sagot ni Fang Jingqi. Habang kausap ng ating bida si Fang Jingqi ay may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Hansen. #T. Paglingon ng ating bida nakita niya si Qin Zuan. Bakit ko siya nakita sa pagbalik ko? Bulong ng ating bida sa sarili. Saan ka ba nitong mga araw? Alam mo ba na ang Black Hawk Military School entrance exam ay mag-uumpisa na sa loob ng 3 araw? Bulyo ni Qin Zuan na halatang galit. Ang ating bida ay hindi nakapagsalita. Sinabi ko na sa mga tao sa Black Hawk tungkol sa iyo. Kunin mo ang travel card na ito at sakyan ang interstellar na barko ng militar papuntang Black Hawk Military sa loob ng 3 araw. Paliwanag ni Qin Zuan. At kung magtatagumpay ka na tumakbo parang si Dollar ay ang gagawin ko sa'yo, pipisain kita. Gigil na sabi ni Qin Zuan. Kaya pala galit na galit siya. Ayaw ko talagang mommies. Ang mga panghuling rounds. Alam ng Diyos kung bakit ako napunta pababa sa kalawakan hanggang sa Glory Shelter. Bulong sa sarili ng ating bida. Umalis ang ating bida sa istasyon at umuwi sa kanilang bahay. Sa bahay ng ating bida. Nagpasya ka na ba Hansen? Tanong ni Luo Sulan. Oo, sagot ng ating bida. Mataas ang pagtingin sa akin ni Commander Qin. Gusto niyang mag-aral ako sa Black Hawk Military School. Isang pinaghirapang pagkakataon. Bukod dito, mapoprotektahan kayo ng militar kapag naging sundalo na ako. Paliwanag ng ating bida. Mawawala ka ba ng matagal? Malungkot na tanong ni Hanyan. Ang military school ay may mahigpit na disiplina. Sa palagay ko, makakabalik lang ako tuwing bakasyon at kapag formal na akong tinanggap. Paliwanag ng ating bida kay Hanyan. Sinabi rin ng ating bida na Hanyan, mag-aral ng mabuti sa eskwela at magpatuloy sa pag-practice ng Holy Angel. Hansen, isa kang independent na bata. Nire-respeto ko ang desisyon mo.
Magmamalaki siya sa'yo kung alam lang niya na nagtrabaho ka ng mabuti. Naluluhang sabi ni Luo Sulan. Hindi ko siya ipapahiya. Madamdaming sagot ng ating bida. Pagkalipas ng 3 araw pumunta ang ating bida sa Interstellar Port sa Logar. Pumasok ang ating bida sa istasyon at nag-abiso ang sistema nang napatunayan ang pagkakakilanlan. Maligayang pagdating sa interstellar flight na ito. Naway magkaroon ka ng ligtas na biyahe. Ito ang unang beses na sasakay ako sa isang militaryong barko. Ang ganda nito. Ito ang pinakamalupit na nakita ko kailanman. Masayang sabi ng ating bida. Ang universo ay ang pinakamahalagang destinasyon ng mga tunay na mandirigma. Sabi ng ating bida sa sarili. Pumasok ang ating bida sa militaryong barko at hinanap ang kanyang upuan. Habang naglalakad ang ating bida ay nakita niya ang isang upuan malapit sa bintana. Hindi masama, sabi ng ating bida. Ang katapat na upuan sa pwesto ng ating bida ay may nakaupong magandang babae. Napansin ng ating bida na ang babaeng ito, parang nakabihis sa uniform ng Black Hawk. Ang kabataang babae ay busy sa paglalaro at hindi nito napansin ang ating bida. Ang larong nilalaro niya ay parang bagong PvP na bersyon ng Kamay ng Diyos. Na may kalabang iba pang manlalaro. Naglaro lang ako sa PvE na bersyon, hindi ko pa nasusubukan ang PvP na bersyon. Sabi ng ating bida sa sarili. Nanalo ako. Nakuha ko ang tagumpay ng panalo sa 10 sunod-sunod na laban ng napakadali. Madali lang. Ang mga kalaban ay sobrang mahina. At nakakuha ang babae ng huling score, 100-39. Nagulat ang babae sa ating bida at tinanong. Ginoo, hindi maganda ang tumitig sa mga tao ng ganito. Pasensya na, nahumaling lang ako sa laro at nakalimutang. Tumingin ako sayo. Ang laro na ito ay sikat kamakailan lang at magaling ang pagkakalaro mo. Paliwanag ng ating bida. Alam kong tinitingnan mo ako. Paano mo magagamit ang laro bilang palusot? Ayaw ko ng mga dishonest na lalaki. Bulong ng kabataang babae sa sarili. Ikaw ba ay estudyante sa Black Hawk Military School? Tanong ng ating bida. Kukuha ako ng entrance exam at hindi ko inaasahan na makita ka dito. Dagdag pa ng ating bida. Ano? So mag-aaral tayo sa parehong paaralan sa hinaharap, tanong ng kabataang babae. Kung pasado ako sa exam, oo. Nakapasa na ako sa mga pagsusulit para sa mga kinakailangang asignatura at ang pisikal na pagsusulit at ang pagsusulit sa kalidad. Madali lang sila, sagot ng ating bida. Hinampos ng kabataang babae ang mesa at sinabi, medyo kumpiyansa ka sa iyong sarili. Kailangan ko bang turuan kita ng leksyon? Nagulat ang ating bida. Ano? Bakit ko ba ramdam na galit siya? Nag-alok ang kabataang babae sa ating bida na maglaro tayo ng PvP na bersyon ng Kamay ng Diyos. Kung manalo ka, magiging girlfriend mo ako. Abangan ang susunod na kabanata.